Back to our program, Eat Connect na hanggang sa mga oras na ito sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo, ng kanilang mga social media account. Ako pa rin yung nakasama, Mommy Belle Surara. Sabi ko kanina, masarap ang manok na walang buto, di ba? Inglesin nyo. Kasama ko ngayon ang ating mga guests, mga entrepreneur to Magbibigay sila ng inspirasyon sa atin. Mga ka-Eat Connect na, pakinggan nyo ang kanilang mga sasabihin para tayo ay magkaroon ng karagdagang inspirasyon, motibasyon kung nais natin magkaroon ng karagdagang source of income. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Mac at Cheska Costes. Hello po! Good morning! Hello, good morning po. Eat Connect na. Ayan, welcome po sa ating programang Eat Connect na. Ayan. Jonas, okay lang ba yung silya ko or itaas ko? I-check mo dyan sa framing. Baka mataas masyado si Cheska. Ako ang itataas ko. Okay. Okay na ba? Okay. Yan. Ganyan po talaga pag live. Yes! Thank you ha. Mga ka-Eat Connecta na nagte-text, Reynaldo de la Vega, pwede niyo po kayong manood via Facebook Live and via YouTube channel. Ayan, Priscilla Batan, thank you. Ayan, without further ado, mga entrepreneur tong kasama natin Siyempre, tatanungin muna natin sila. Yung bang magiging busog much at happy tummy tayo. Kasi ang pag-uusapan natin yung kanilang business. Pero hindi naman sila nandito para sabihin, oy, bumili kayo. Hindi. Magbibigay sila ng inspirasyon sa atin. Ano po? Paano ba nga ba sila nagsimulang magtayo ng negosyo, diba? O, ano ba? Paborito nyo ba talaga ang manok? Manok kasi yung kanilang negosyo. Paborito nyo ba? Paborito po talaga nung asawa ko. Kaya, asawa mo, ikaw hindi? Kaya si Mac pala. Inaral ko po talaga na magluto ng manok. Oh, di ba? Ang ganda ng sagot. Bakit? Doon lang mapapatunayan natin na love is in the air. Kasi kundi dahil naging paborito ni Mac yung manok, hindi mag-aaral magluto ng manok. So, ano namang paboritong luto ni Mac sa iyong pagluluto ng manok? Fried chicken po. Oh, yun. Talaga pinakamadaling aralin ni fried chicken. Pero hindi naman siya, nasusunog pag nagluluto. Hindi naman po. Ayan din. Nagjo-joke lang tayo, pero totoo po yun Sabi niya, inaral niyang magluto. At ang una niyang natutunan, pagluluto ng manok. Bakit? Paborito ni Mac, ni Love. O, diba, ni Sweetheart. Ganun naman talaga tayo mga kababayanes, diba? Hindi tayo marunong magluto. Tama yun, diba? Totoo naman Ako, aminado ko Hanggang ngayon nga, hindi pa ako marunong magluto Pero inaaral natin. Bakit? Mahal natin si husband. Diba? Sumananting sa akin ni Mac. Hindi, joke lang. Okay, ito. Teka muna. Okay, thank you, La Visual. Hello daw sa inyong dalawa. Ayan. Opo, hello din daw po. So, sige, simulan mo magkwento, Cheska, paano na itayo itong business nyo tungkol sa manok, iba't ibang uri ng luto, lalo na fried chicken, lalo na walang buto. Go! Ayan. So, nag-start po talaga kami during the pandemic. Kasi bago pandemic, meron po akong negosyo. Okay. Massage business naman po. Pero syempre, nung pandemic po, nag-stop yun suddenly. Yeah. So, ngayon, nag-isip ako, paano kaya kung magbenta na lang ako ng chicken sa mga malalapit na lugar namin? Kasi po, di ba, bawal po tayong lumabas. Yeah. And nagsara yung mostly. So, wala talagang makain in the market. Yun. So, nag-start po kami ng chicken wings po talaga ang chicken start. Chicken wings! Sarap. Favorite ko yan. Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nasa picture na yan? Hindi. Ay, hindi po. Ay, hindi. Ganda kasi Kasi ganda mo. Sige, go. Ayan. So, nung nag-start po talaga kami, wala kaming capital. Lang, 2,000 pesos lang. Pero hindi siya naging hadlang para i-start namin yung negosyo. Grabe, 2,000 pesos, Jonas. Pwede ka palang mag-start na negosyo. Kasi si Jonas may 2,000 pesos. Sige, go. Ayun, nag-start kami na bumili lang ng 2 kilos, 3 kilos, ganyan. And then, first day pa lang sold out na kami agad. Wow. So, meron kaming dalawang flavor na ino-offer, no? Nagdagdag lang kami ng flavors hanggang sa lumago yung negosyo namin. Pero syempre,
marami kaming na-encounter na challenges. Yung nagsawa yung mga tao. Oo. So, kailangan talaga innovative ka. Kailangan makapag-isip ka agad ng dapat hindi titigil yung negosyo. So, Tama. yun. O, ganda na sinabi niya, dapat innovative. Innovasyon. O, di ba? Pagka nag-interview tayo ng DOST rito, meron silang sineselebrate Regional Science, Technology, and Innovation Week. O, di ba? Kailangan may innovation lagi. Yang manok, in-innovate nila yan, di ba? At sa halagang 2,000 piso. Ayan, ito na ngayon, di ba? Pero eto, dun sa mga challenges na inyong naranasan, na pagtagumpayan ninyo, may mga katuwang ka, syempre, di ba? Yes. Unang-una po, syempre, katuwang ko is yung asawa Si ko. Mac. Yes. Aha. Siya po Ikaw, Mac, anong masasabi mo na nagsimula lang kayo sa ganun, tapos eto na kayo ngayon, nakakaharap na kayo sa publiko at mapagmamalaki ang inyong food industry, food business? Yun, sa una po kasi talaga mahirap. Oo. So, dapat talaga buo yung loob mo bago ka pumasok sa business. Dapat may target goal ka talaga, may plano ka. Then, yun, you will find ways to execute yung plano na yun. Tama. So, yun lang. Dapat buo lang talaga yung loob mo tulong-tulong lang talaga kami mag-asawa dun sa mga struggle na encounter namin. Ayun. Pero eto, di ba, Cheska, sa pagtatayo ng negosyo, Mac, meron kayong mga factors na ikinukonsider. For example, yung kaklase ko kasi, naalala ko siya. Alam mo, Bill, gusto kong magtayo ng negosyo eh. Pero saan kaya ang lugar? Yung bang lalapitan ng tao? Yung ganon. Di ba, importante ba yung lokasyon? Sige, Cheska. Yes. Opo, number one factor po talaga yung location. Pero sa totoo lang po, home base lang po talaga kami nag-start. Wow, so, ang galing. nasa loob pa kami ng Eskinita. So, talagang papasok pa yung mga tao doon para bumili sa amin. So, number one talaga ang location, pero kung paano mo i-execute or paano mo ipapakilala yung produkto sa mga tao. Kasi kami pinakilala namin na maging part siya ng community, maging part siya ng pamilya nyo. Oo, tama, so, kapag tama. ka may gathering, ganyan, Yes, o yes. anong kakainin natin, chicken. Correct. Yun. Yun po yung number one, kung paano mo ipapakilala yung produkto mo. So, nabanggit mo, Cheska, yun yung number one na i-consider nyo yung location, pero kayo, sabi mo nga, home base. Yes, Oo, opo. hanggang ngayon? Hindi na po. Yan, Nag-start diba? kami nung 2022 po. Naglagay kami ng small takeout counter lang para at least tignan natin kung baka kaya naman. So, yun. Okay, naging kaya naman po. 4 branches na po kami ngayon. Wow! Di ba, Cheska, eto po, di po ba, isang real talk lang tayo, katotohanan na hindi naman pag nagnegosyo ka, boom, agad, di ba? Yes. Ano yung mga naranasan nyo, Mac, na sa unang pagtitinda nyo, tapos nagkaroon na kayo ng yung sinasabi mo kanina na meron na kayong pa-branches, di ba? Opo. Pero bago nyo na kuha yung mga ganyan, meron kayong struggles, di ba, Mac? Oo po. Marami po actually. So, ang pinaka main struggle namin noon, syempre, nag-start kami is wala pa kaming mga employee. Yan, mga staff. So, meron ngayon ba? Meron na? Marami na po. Wow, very good. Yan, so yun po, kami po hands-on nun. So, talagang mapagod ka. Totoo. Talagang darating yung time na parang ba-burnout ka. Susuko ka. Suko ka. Pero meron kayong ginawang paraan. Opo, parang isipin mo lang po kung bakit ka nag-start Yes. sa business. So, kung anong reason mo, bakit mo siya tinayo. Doon ka rin kasi babalik eh. So, dapat doon yung paghugutan mo ng motivation lagi. Ito kasi sinabi kasi ni Cheska kanina na 2,000 pesos lang sila nag-start. Baka kasi sabihin ng mga ka-It-Connect na natin, paano yun? Sige nga, kasi mga late tuners tayo eh. May mga ngayon lang nakapagbukas. Tapos, ang unang narinig na yung 2,000, nakapag-start po kami ng negosyo. Ito na po kami ngayon. Baka isipin nila, ako din kaya kong gawin yun. Sige, Cheska.
Ayan. So, yun po. May 2,000 kami. Yan, bumili lang kami ng 2 kilo ng manok. Tapos, gumawa lang kami ng 2 sauces. So, from there, pinagkasya talaga namin. Yung kinita namin nung day 1, day 2, day 3, hindi talaga namin ginalaw yun. Hanggang sa nakakabili na kami ng 5 kilos, nakakapagluto na kami. Pero, syempre, sa una, kung ano lang po yung kayang ibenta, kahit may gusto pong bumili, ayan, yun lang po talaga. Hanggang sa hindi namin namamalayan talagang tons na pala yung binibili namin. Basta ang importante lang, wag mong gagalawin muna yung kinikita mo para lumaki siya ng lumaki. Yun, importante yun yung kinikita mo, wag mo nang gagalawin. Paano? Sige nga. Halimbawa, nagtinda ka, tapos may kinita kayo, isi-save nyo na yon. Paano? Sige, ituro natin. Apo. Noong una po kasi talaga, hindi naman ako marunong dyan sa mga costing. Yan, so, costing tayo ngayon. Sige. Ayan, magbenta ka lang, ganyan. Basta tumubo ka lang. Kunyari, 2,000. Okay, the next day, meron kang 2,500. Tumubo ka ng 500 pesos. Hanggang sa nag-research ako, paano ba mag-costing? So, iisa-isahin mo pala talaga ang bawat ingredients. Ultimo, asin, asukal, yan. So, simula noon, nang natuto na po ako, through research lang po ito, wala pa kaming kung sino-sinong napapagtanungan. Pero ano po, graduate ako ng business administration. Talagang siya, business-minded na po si Cheska. Gusto niyang maging eto yung pera, di ba? Oo, kaya marunong. Eto naman ang ating next question kay Cheska. Totoo naman po, mga bata, favorite niyan, manok diba? Pag birthday, hindi nawawala ang manok, lalo na fried chicken. Kung ako ang nanay, tapos nag-aaya ang anak ko na bumili ng manok, fried chicken, Cheska, ano ang age sa inyo at bakit isasama ko yung anak ko at bakit diyan bibili ang anak ko? Anong age nyo sa ibang... Ang dami kasi ngayon, diba? Yes, Oo, may pwesto dito, may pwesto diyan. Kaliwat kanan ng pwesto ng manok, diba? Ultimo nga sa mga pasintabi lang po, halimbawa lang naman. Sa mga squatters area, dikit-dikit puro manok talaga yung fried chicken, diba? Oo. Tapos may mga innovative na pangalan sila. Yung mga Cheska tawag Noy. dirty chicken. Cheska Noy. Sige, go. Ayan, yung po, nung nag-start talaga kami, chicken wings po. Pero kasi kaliwat kanan na po ang only wings nun So, hindi talaga kami makasabay nun. Doon kami nag-try mag-shift ng better boneless chicken. Kumbaga, yung yung chicken na walang buto, no? Grabe, so, parang boneless bangus, walang tinik. Ito naman manok, walang buto, di ba? Yeah. So naisip po talaga namin, dapat yung madaling kainin. Yan, hindi pwedeng hindi katulad ng mga ng mga bone-in natin, yung kinakain natin na usually. Ito, kahit na nagmamadali yung nanay, naka-bowl lang siya, tapos kainin nyo na doon. Madali po siyang kakainin. At the same time, yung mga flavors po na ginawa namin, hindi siya parang, mostly kasi ng boneless chicken yung Korean Korean yung inspired. Sa amin is Filipino-inspired. Kumbaga kung ano yung magugustuhan ng mga Pinoy taste. Filipino-inspired, diba? Eto, may nagtanong sa Facebook page natin, Sinagot naman kagad ni Ma'am La Visual. Pero, pasagot din natin kay Cheska. Sabi ni Ian Eranio Reyes, magkano po ba mag-franchise sa inyo, Ma'am Cheska? Bala ko po kasi kung magkakapera ako, yan po talaga ang bala kong gawin, magnegosyo. Favorite mo ba Ian ang manok? Ayan, go. Ayan. Actually, bago po kami mag-offer ng franchise, kumonsulta po kami sa mga professionals ng franchise development program. So, ang offer po talaga namin is 99,000 lang for the franchise fee. Wow! Ang mura 99,000. Anong include nito sa 99,000 pesos? Kasama na po yung training ng staff dyan, yung paggamit ng brand name namin, at tsaka marami pa pong iba. May lang po, kapag gusto mo mag-franchise, syempre po may mga investment cost tayong tinitignan kung magkano yung total. Pero nakadepende na po yun kung gusto nilang take-out counter lang, kiosk, ganyan. So, yun po yung mapapag-usapan pag nag-usap kami. Iyan, mapag-uusapan daw yan pag gusto mo talagang mag-franchise. Kasi itong si Ian Eranio Reyes from
Habay Cavite. Hello po sa mga taga-Habay. Kay Nanay Amelia, hello. Ayan. Si Tita Esperanza Ta ng DF Quezon City, 88 years old, gustong mag-franchise. Tita, message mo ako. Ipapaliwanag ko 88 years old kasi siya. Oo, makaya mo pa ba, tita, mag-franchise? Siguro sa mga apo mo na lang. Kasi sa mga anak, syempre, busy yung mga anak mo, doktor eh. Sa mga apo na lang, di ba, Tita SP? Thank you po for listening sa radyo siya nakikinig. So, itong pagpa-franchise, sabi mo ay may training, di ba? Yes. Sino yung nagbibigay ng training? Kami po, very hands-on kaming dalawa na mag-training. At saka may mga staff na rin po kami na nagde-train para sa mga prospective franchisees namin. Dati, sa simula, dalawa lang kayo. Opo. Tapos, nagkaroon na kayo ng staff. Mac, paano maging head ng staff? Oo, kasi, alam ko, pag ganyan, stressful, diba? Kailangan yung personalidad ng staff mo, kaya mong dalhin, diba? Alang-alang sa negosyo. Sige, share mo, Mac. Yun, nung una po, syempre, nag-start kami parang, ilan ta? 5 muna? 3. Para mag-ganun po. Nag-start kami of 3 to 5. So, yun. Mahirap siya since yun nga po, tama po kayo. Iba-iba po yung personality ng mga empleyado. So, dapat marunong ka rin makisama. Yeah. Pero, dapat laging may linya. Kumbaga, hindi dapat lalagpas sa line na pag in-explain mo yung dapat nilang gawin, hindi nila take as bad advice. Dapat tatanggapin nila and then i-apply nila sa trabaho. And then, yun, stay ka lang dun sa goal na dapat ito yung achieve natin for this month, for this day. So, dapat medyo strict ka rin. And dapat makisama ka rin talaga. Tama. How about you, Cheska? Ayan po talaga, ang number one problem is yung empleyado, paano mo ilalatag sa kanila, paano mo sila papagalitan pagka nagkamali. So yan kasi marami na kasi sa atin mga sensitive, no, pag may nasabihan lang, resign na agad. So pinapasa ko na agad kay Mac. Hindi, siya po kasi talaga magaling siya makisama sa tao and marunong siya talaga mag-handle ng tao. Ikaw ba yung tipo, Cheska, na madaling mainis, nabubugnot? Hindi naman. Hindi naman po, pero syempre kapag paulit-ulit, kasi minsan paulit-ulit na kailangan mo silang pagsabihan, ganun. Lalo na sa customer service, number 1 po namin yan na dapat talagang marunong tayo makisama sa customer. At very welcoming tayo pag papasok sila sa branch. Tama. Ayan. Sabi ni Joel Torns, magandang tanghali po. Watching po from Nagcarlan, Laguna. Thank you so much. Ayan. Ngayon naman, sabi mo pandemic kayo nag-start, diba? Diba? Tapos, during the pandemic, wala naman mga tao, diba? Yes. Oo. Ang una mong pinatikim, si Mac. Diba? Yes. Siyempre sa mga sa ganyan talaga pagka may business, ang paunang papatikimin natin yung ating mahal sa buhay. Bukod kay Mac, sino pa yung pinatikim mo para ma-confirm mo na pwede ko na to, ito yung negosyong gusto ko, yung mga ganon. Opo, ang una po talaga is family namin. Marami po kasi kami sa bahay, family ko. So, mahilig din silang tumikim-tikim, ganyan. Tumulong din po sila sa mga recipes and everything. So, from there, nung nasarapan na sila, sige, pwede na nating ibenta. Yan. Yung mga pinsan ko po, nagtumulong din sila. And yung family niya, nung nasasarapan na sila, sige, offer na natin to. Pero kasi yung family niya noon, malayo po nasa Taguig area sila. So, kayo sa area ng Quezon City. Opo, noon po, bawal lumabas. Oo, So, talagang hindi kami makalabas. Oo. Yan. So, na-try namin na i-offer sa onting mga kakilala namin sa community. At nasarapan naman sila. Kaya, game na talaga. Game na talaga. Game na. Ayan. Ate Yan Eagle is watching. Thank you so much. Teka, good luck. May nag-good luck sa'yo. Good luck, Ella. Ikaw ba si Ella? Sino yung Ella? Andrea Joey Cruz Buela. Nag-good luck siya sa Cheska po. Cheska po si Cheska. Ayan. At may isa pang tanong dito, 'di ba? Nung pandemic manok, nung natapos ang pandemic, aside from manok daw, meron pa ba iba kayong itininda or inad on?
Ano pa rin po, chicken. Yung chicken burrito wrap, ayan po yung Yan. number 1 na bestseller. Chicken namin. burrito. Kasi Oo. po, fried chicken po, yung nasa loob ng mismong wrap. Usually po kasi talaga? diba shredded Oo, chicken, oo. yan. So, yung fried chicken trinay namin, ilagay namin sa wrap. So, ano siya, parang Mexican style. parang po, Mexican ganyan. style. So, ang tawag namin chicken burrito wrap na kami lang po yung meron. Wow. Tapos nag-add na rin kami ng mga sides para katulad ng creamy spinach quesadilla, yan. So, and Ayun. fries. Pero talagang focus po talaga kami sa manok. Kasi, Sa manok talaga. Yes, opo. Pero may supplier kayo ng manok. Yes, opo. Paano nyo naman natitiyak yung quality? Kasi mahalaga yung quality, diba? Opo. Okay, sige, Cheska. Paano mo natitiyak yun? Yan. Siyempre, nung una po, ano lang kami, parang sa palengke lang kami bumibili. Oo, dahil diba? 2,000 Oo, lang, ganyan. syempre. Oo. Yun, so fresh talaga. Pero ngayon, since nagsastock na po Level kami, up na no? Oo. Opo. Meron na kaming mga suppliers na may mga imported po, may mga local suppliers din. Ayan. So, may lineup of suppliers na kami to make sure na quality po talaga yung binibigay nila sa amin. Hindi kami parang basta-basta na kumukuha sa mga iba't ibang suppliers. Correct. Ibig sabihin, meron na kayo talagang pinagkukunan na yun na ang kalidad sure nyo. Opo. Kasi na-try po namin na stock na masyado yung manok, ganyan. So, yun, cross out na talaga. Talagang kina-quality control po muna namin bago namin iproseso yung manok. Yun, mahalaga yun yung quality control. Opo. Tapos, di ba mahalaga din yung, dati nga, yung si Sylvia Latorre, kung naabutan nyo, ewan ko kung naabutan nyo yun, pinipisil-pisil, inaamoy-amoy, di ba, yung manok, di ba? Yes, Yan, pag para fresh makatiyak daw ng quality. Opo. Oo, ginagawa nyo rin ba yun? Kami po, may brand lang kami ng manok na kinukuha. So, ayun. nakastick na kami dun sa commissary. Ayun. So, may commissary din po kami. Sila Ah. po yung nag-quality control. Ayun. Sila yung nagmamarinate and naghihiwa ng chicken. Ayan. Naka, titig na titig sa'yo si Boy. Oh. Gandang-ganda kay Cheska. Okay, in the interest of time, Cheska, Mac, ano ang mensaheng nais nyong i-impart sa ating mga Kait-Connect na sa mga sumusubaybay para sila man kung magtatayo ng negosyo na katulad nyo, naka-encounter din ng mga struggles, and yet, andito na sila ngayon, di ba? Anong mensahe nyo sa kanila? Inspiring message nyo sa kanila? Sige, Mac, ikaw muna. Siguro sa mga aspiring na magtayo ng business. So dapat ang pinakaunang isipin niyo is knowing your market. So knowing your market kasi parang will help you to identify yung mga crucial Lakasan daw natin. yung mga crucial attributes para maging successful yung business. So knowing and understanding your market talaga yung pinaka first na isipin niyo muna bago niyo itayo yung business and i-launch. How about you, Cheska? Ako naman po, syempre pag magtatayo ka ng negosyo, very excited ka, no? So, dapat hindi nawawala yung excitement mo sa negosyo. Kasi ako, na-try ko na talagang ayoko na talaga. Parang kinabukasan, ayoko na magnegosyo. Pero, hindi siya pwede. Kailangan talaga ituloy mo. Laging maghanap ka kung ano yung makakapag-excite sa'yo. And laging titignan mo kung ano ba talagang goal ko, bakit ko ba to ginawa. And na-achieve ko na ba yung gusto ko simula no nag-start ako nagnegosyo. Na-achieve ko na ba yun? So kung hindi mo pa na-achieve yun, tuloy lang. Kahit na may mga struggles ka na na-encounter, minsan lack of funds ka, ganyan. So, wag kang susuko. Madami talaga kasi wala namang madali. Lalo na mahirap. So, bago ka makarating dyan sa kung saan mo gustong paratingan is talagang susuot ka sa karayom bago ka maging successful. Ayan. Syempre, hindi naman natin na paalisin ang mag-asawang ito without their shout out. Dahil ang dami pong nakikinig sa kanila at nakakaroon ng inspirasyon na magtayo din. Lalo na nung sinabi nilang 2,000 pesos makakapagtayo ka ng negosyo pag ikaw ay may excitement, sinabi ni Cheska, 'di ba? May motivation, may inspirasyon, 'di ba? Sige, Cheska, sino mga nice mong shout out pati si Mac? Go, go, go.
Sige, go, Okay. Cheska. Sige po, babatiin lang po namin yung mga masisipag naming staff from Project 4 branch, from Gastambide branch, Espanya branch, and Culiat branch po. At saka yung mga tao namin din or mga staff namin sa commissary, gusto din namin batiin. Families po namin, mama ko and mga kapatid ko, mama ni Mac, papa ni Mac, and mga kapatid niya rin po from Taguig. Tsaka mga friends po namin na mga nanonood, yun po, shout out po sa inyo. Ayan. How about Mac? Ikaw? Go. And shoutout ulit sa family namin. Family ko sa Taguig. Yung ate ko sa States, saka yung kuya ko sa Cebu. And then, yung family niya nasa Quezon City lang sa Project 4. And then yung mga friends namin. Ayan. Mga family pala namin sa Oo. Pangasinan, family ni Max sa Pangasinan. And sa Pasig na mga family namin, hello po. Ayan. Meron tayong Radyo Agila sa Dagupan, Pangasinan, DWIN 1080 kHz, Mabi Kabasat, Igsi kayo aman. Ayan. Bago din tayo magtapos, sabi ni Arnel Aleroso, hi po, ang galing naman po ng negosyo nila. Ferdinand Bong Deito Laureta, hi Cheska and Mac Costes for franchise development, I can assist you. Wow. Binigay pa niya yung number niya. Sige, ipapakita natin kay Cheska Sir Bong. Ayan. At bago tayo magtapos, good PM po Tito Bel. Congrats po sa programa, sa mga award na natatanggap nyo dahil sa pagsisikap nyo ay nagbunga po. Tita, pakibati po yung aking mahal na asawa, Sister Amelia Nartates, mga anak ko po si Joanna, May, Katrina Wilson, at yung pong aming nakadestino sa lokal ng Bukot, Aliaga, Nueva Ecija, kay kapatid na Prince, Edgy Boy Casco, Brother Rosales, NJ Rosales, MJ Patagnan, at yung pong asawa niya, Sister Jensel Patagnan, sila Brother Bong, Sister Dali De Leon, Brother Henry, at Sister Flor Bernardo, Brother Jeregi, at Sister Margie Armas, Brother Bien, at Sister Carol Seguro, Sister Norilyn at Brother Eduardo Tomada Jr., Brother Jerry, Sister Sara Babaw, Sister Maida, Sir Bong Leonardo, Sir Leo, Sister Mila Comia, Sister Rosana, Brother Joel Liliano, Sister Collie, at Sister Collie at si Brother Jesril Kahukom, Brother Raydol Makapagal, Rex, at Ming Kahukom, at ang amin pong KSAP, Brother Manuel Malanog, at ang amin pong tagapangasiwa ng Distrito Cabanatuan City, Brother Emil Santiago, pangalawa po, tagapangasiwa si Brother Francis Marcos, at yung kanyang may bahay, Sister Malu Marcos from Seferino Nartates Jr. Ako po ay mula sa lokal ng Bukot, Aliaga, Nueva Ecija na lagi pong nakatune in sa Radyo Agila. Maraming salamat po. Binasa ko po lahat ang inyo pong sinabi. Maraming salamat, Cheska. At Mac, good luck sa inyong business. Sabi nga dito, may mga magpa-franchise. Ayan, ha? Saan sila pwedeng mag-connect? Sige, sabihin nyo na. May Facebook kayo, diba? Yes, meron Sige, po go. kaming Facebook page, Better Boneless. Pwede nyo pong i-check. And then, pwede rin po kayo mag-email Ayun. sa betterboneless@gmail.com. Ayan. Thank you so much. Michael Manalo, magandang umaga rin sa'yo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa programang Eat Connect na sa ating mga nakatuwang kay Jonas Pascual, kay Ronel at Benny sa Ubando, Bulacan sa ating transmitter. Maraming salamat. Isusunod po ang programang Kantahan Na with Ian Nagzalud at Debbie Lopez at yung ating inimbitahang mga singers. Nariyan na po sila sa labas ng ating himpilan, nakaantabay po at sumisilip na po sa ating studio. Well, kay Nomor, kay Tonton, kay Yanyan, kay Ayi, kay Ap, kay Phoenix, sa Villacorte family, Mayuga family. At magpagaling ka po, Ate Sophia. Ako po ang inyong lingkod, Bel Surara. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Eat Connect na. Bye! Stay safe! God bless! Bye! Mwah! Usapang pagkain at kainan o mga usaping kumokonet dito na siguradong bubusog sa inyong pananghalian dahil sa pagbibigay ng hitik na impormasyon na may kasamang kasiyahan at inspirasyon. Kasama ang Mami ng Bayan, Bel Surara. Sama pa ang buong Konektada. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tuwing linggo ng tanghali, Eat Connect na! Dito
sa DZEZ Radyo Agila.